Hello mga ka-Rodi Recap, sa pagkakataong ito ay itatalakay natin ang movie tungkol sa multiverse at kung paano nabago ng bida ang hinaharap. At kung mahilig ka sa ganitong uri ng content ay i-like muna ang video na to at don't forget to subscribe. So without further ado, let's get started. Sa isang bahay sa Kakahoyan, nakatingin si Vanessa sa bintana nang bigla siyang nagulat na may isang ibong tumama sa bintana. Lumabas si Vanessa para tingnan ang bangkay at sumama sa kanya ang kanyang asawang si Alex, na sinusubukang hawakan ang kamay niya para aliwin siya. Gayunpaman, umalis lang ito. Nang maglaon, sinabi ni Vanessa kay Alex at sa kapatid ni Alex na si Martel na kagabi ay nakarinig siya ng isang malakas na ingay na tila isang pagsabog na nagmumula sa kagubatan, na nabalitaan na may kakaibang mga eksperimento na nangyayari sa loob. Dati pala ay may nawawala na mga tao at isinara ang pasilidad, kaya ngayon ang kagubatan ay dapat i-claim bilang isang preservation. Gayunpaman, inaakala ni Alex na ito ay isang kwento na ginawa ng kanilang ama na iniwan sila. Iniisip ni Martel na may hinahanap ang kanilang ama, ngunit itinanggi ni Alex ang ideya. Pagkatapos ay nagpasya si Vanessa na kailangan niya ng ilang oras na mag-isa at naghanda para sa paglalakad sa kagubatan. Binigyan siya ni Martel ng baril para labanan ang anumang ligaw na hayop at itinanong kung nagpasya na ang mag-asawa na ibenta ang bahay. Sinabi ni Alex na pinag-iisipan nila ito ngunit si Vanessa ay tutol dito na nag-trigger ng argumento at naglakad papalayo. Sinundan siya ni Alex at ipinaliwanag na sinusubukan lamang ng kanyang kapatid na tulungan silang mag-move on, para lamang tanungin ni Vanessa si Alex kung nais niyang siya ang namatay noong gabing iyon sa halip na ang kanilang anak. Sumusumpa si Alex na napatawad na niya siya sa aksidente sa sasakyan at ayaw niya ring mawala siya, ngunit umalis lang si Vanessa para sa kanyang paghahay. Pagkatapos tumawid sa lawas sakay ng maliit na bangka, naglibot si Vanessa sa kagubatan saglit. Maya-maya ay nagpahinga siya at napapikit at biglang nakarinig siya ng ingay sa malapit. Nang kumilos siya para mag-imbestiga, biglang may bumaril sa kanya kaya agad siyang nagtago sa likod ng puno at bumaril pabalik at tinamaan sa paa ang tao. Ngunit nang tingnan niya ang kanyang scope, laking gulat niya nang matuklasan niya ang misteryosong bumaril, na papaalis na ngayon. Sa bahay, nag-aalala si Alex dahil 2 oras na ang nakakaraan mula nang pumunta si Vanessa sa kagubatan at sinubukang tumawag sa kanya sa pamamagitan ng radyo, ngunit hindi siya sumasagot. Sa sandaling iyon, bumalik siya na halatang nanginginig, ngunit nang tanungin siya ni Alex kung ano ang nangyari, sinabi lang niyang nakakita siya ng oso at nagmadaling pumasok. Sinundan siya ni Alex at nakita niyang umiiyak ito, kaya nakiusap siya sa kanya na sabihin at bakit na patuloy niyang binabaliwala ito sa kanyang buhay. Sinungitan siya ni Vanessa at sinabi na masyadong mabilis ang pag-move on nito at sinabi na nagpapanggap na gusto ng normal na buhay kahit hindi nila ito kaya. Matapos niyang paalisin ito, naalala ni Vanessa ang nangyari at hinanap ang kanyang maleta para sa kanyang gamot na nasa dilaw na mga bote. Ngunit sa huli ay hindi niya ito ininom. Sa gabi, habang nanonood ng TV si Vanessa, lumapit sa kanya si Alex at sinabi na nag-iiho si Martel sa labas, kaya in-invite niya ito na samahan sila. Sa una ay hindi pinapansin ni Vanessa ang imbitasyon ngunit kalaunan ay nagbago ang kanyang isip. Sa kanyang paglabas, nakakita siya ng ilang mga physics formula sa isang board. Sa hapunan, ibinahagi ni Martel ang isang kwento tungkol sa nung mga oras na dinala sila ng kanilang ama sa pangingisda, at muntikan ng malunod si Martel. Sinabi niya sa kanila na iba ang tingin niya sa buhay. Sa una, nagsimula siyang uminom at pagkatapos ay napagtanto na anuman ang mangyari, ang mga tao ay walang kontrol sa anumang bagay at ang mga desisyon ay ginawa na para sa kanila. Walang pagkakamali, mga aral lang, at ngayon ay naging matino na siya sa loob ng maraming taon. Pakiramdam ni Vanessa ay parang tinatangkilik siya at tumayo para umalis habang kinukuha ang kanyang mga gamit. Nang subukang tulungan siya ni Martel, aksidente nitong nasunog ang kanyang kamay at nagmadaling pumasok sa loob para lunasan ito. Pagkatapos ay pumasok din si Vanessa sa loob, at nakita niya si Martel na nagbubuhos ng isang baso ng whiskey. Agad niya itong hinarap, tinanong kung kasinungalingan ba ang lahat ng sinabi nito tungkol sa pagiging matino na, ngunit sa sandaling iyon, napansin niyang gumaling na ang sugat nito. Sinabi ni Martel na hindi ito masama gaya ng iniisip nila at nagpas siyang lumabas para maglakad. Nang lumingon si Vanessa, nagulat siya nang makita si Martel na may bandage sa kamay na naglalakad palapit sa kanya. Gulat na gulat, nagmadali siyang pumunta sa kanyang kwarto. Noong gabing iyon, hindi makatulog si Vanessa dahil iniisip niya ang kanyang nakita sa kagubatan. Nagpasya siyang kumuha ng baril at maglakad upang maghanap ng mga sagot. Sa kagubatan,
nakita niya ang isang bakod na may sign ng pagkabukas at may dugo sa gilid nito, na maaaring iniwan ng babaeng binaril niya noon. Hindi pinansin ang mga safety warnings. Pumasok si Vanessa sa bakod at naglakad sa isang trail na magdadala sa kanya sa isang natural na arko ng puno. Matapos itong pumasok, nakita niya ang puno sa lupa at patuloy na nag-explore sa lugar. Matapos ang ilang oras na pag-alagala, muli niyang nahanap ang arko at nang tingnan niya ito, laking gulat niya nang makita ang parehong putol na puno. Tumingin siya sa likod niya upang mahanap ang eksaktong parehong bagay at nabigla kaya itinali niya ang kanyang scarf sa isang sanga ng puno bago umalis. Minarkahan ang mga puno habang sinusubukan niyang hanapin ang natitirang bahagi ng kagubatan. Makalipas ang ilang sandali, muli niyang nakita ang arko ng puno, ngunit wala na ang kanyang scarf. Sinubukan ni Vanessa na bumalik sa dinaanan at sa kanyang mga minarkahan, ngunit nawala rin ang mga ito. Ang pagtakbo sa paligid ay damala sa kanya pabalik sa arko, kaya ang isang takot na si Vanessa, ay sa wakas ay nagpa siya na umalis, tumawid muli sa bakod nang hindi napansin na wala na ang dugo. Nang makauwi na siya, sa wakas ay sinabi ni Vanessa kay Alex ang lahat ng nakita niya, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Alex. Sa palagay niya ay parang baliw siya tulad ng ginawa ng kanyang ama bago mawala at nakiusap sa kanya na inumin ang kanyang gamot. Sinubukan ni Alex na sabihin ang tungkol sa kanilang anak at sinampal siya ni Vanessa dahil dito. Sinabi niya na siya ay humingi ng paumanhin ng maraming beses at nagtataka kung siya ay nagnanais na siya ang namatay sa halip na ang kanilang anak, na inilarawan ng aksidente na parang si Alex ang nagmamaneho. Nalito si Vanessa dahil namatay ang kanyang anak habang nagmamaneho siya. Ngunit nang subukan niyang banggitin iyon, tinawag siya ni Alex na baliw at sinabihan na inumin ang kanyang gamot. Binigay pa niya ang bote, at laking gulat ni Vanessa nang makitang kulay asul ito. Sa sandaling iyon, pumasok si Martel na may bandage sa kaliwang kamay, ngunit naalala ni Vanessa na nasugatan niya ang kanyang kanang kamay. Natakot, bumalik si Vanessa sa kagubatan habang hindi pinapansin ang mga nag-aalalang salita ng magkapatid. Hindi niya mahanap ang alinman sa kanyang mga marka sa mga puno, at nang papalapit siya sa arko, napansin niya na may isang taong palihim na lumilibot sa mga palumpong. Agad na nagtago si Vanessa at itinutok ang kanyang baril sa misteryosong tao at sinabihan na lumabas ito. Sa sandaling iyon, lumabas si Alex nang nakataas ang mga kamay at ipinaliwanag na hindi niya siya asawa, kundi isa siyang Alex mula sa alternate universe. Napansin ni Vanessa na hindi siya nakasuot ng singsing na pangkasal at nag-iingat siya sa kanya, ngunit nanumpa si Alex na hindi siya nito sasaktan at kinumbinsi siyang mag-usap. Pagkatapos ay dinala siya ni Alex sa kanyang maliit na campsite at naglabas ng ilang sigarilyo, na ikinagulat ni Vanessa dahil ang kanyang Alex ay hindi na ninigarilyo. Ipinapaliwanag din ito na ang kagubatan ay konektado sa maraming universe at sa bawat isa ay may maliliit na pagkakaiba sa kanilang iba pang mga sarili, mula sa mga gupit hanggang sa mga peklat. Matagal nang na-stuck dito si Alex at bumisita na sa maraming universe, kaya nagdisenyo siya ng teorya. Habang inilalabas niya ang isang notebook na may parehong mga guhit na nakita ni Vanessa sa pisara, ipinaliwanag niya na ang kagubatan ang pinanggalingan, at mayroong 4 na punto sa loob ng mga parisukat kung saan maaari kang tumawid. Ang Alex na ito ay isa ring physicist habang si Vanessa ay hindi kailanman nakakuha ng kanyang PhD at na-stuck bilang isang guro sa matematika. Gayunpaman ang pinaka-nakakagulat na bagay tungkol kay Alex na ito ay iniwan siya ni Vanessa pagkatapos nilang mawala ang kanilang anak, ngunit namimiss niya ito at desperado siyang mahanap siya. Na-curious si Vanessa kung mayroon ba isang universe kung saan nabubuhay pa ang kanilang anak, ngunit sinabi ni Alex na hindi niya ito mahanap. Sa lahat ng lugar na binisita niya, namatay ang batang lalaki sa aksidente sa sasakyan o hindi kailanman nag-e-exist. Pagkaraan ay nag-isip si Alex ng isang plano upang mahanap ang kanilang orihinal na mga universe. Gusto niyang itali ang wire sa pangingisda sa puno na kasalukuyang kinaroroonan nila at kunin ang kabilang dulo habang nag-e-explore, sana sa pamamagitan ng pagsunod sa alambre sa daan pabalik ay makakabalik sila sa parehong lugar. Gayunpaman, kakailanganin nila ng higit pa sa kung ano ang mayroon siya, kaya nagpasya silang bisitahin ang bahay ng unang universe na kanilang napuntahan. Pumasok sila sa garahe at nakahanap ng higit pang wire, ngunit pati na rin ang ilang mga pampasabog. Bigla silang nagulat kay Martel, na nagsimulang umiyak at humiling sa kanila na itigil ang pagmumulto sa kanya, dahil alam niyang hindi sila totoo dahil inilibing niya ang kanilang mga katawan. Lumalabas na sa mundong ito, si Martel ang nagmamaneho noong aksidenteng ikinamatay ni Alex at Vanessa, na 8 buwan ng buntis noon.
Simula noon, iniisip ni Martel na patuloy na nagpapakita ang multo sa bahay, ngunit malamang na nakakita siya ng mga alternatibong bersyon ng mag-asawa na nagmumula sa ibang mga universe. Sinabihan nina Alex at Vanessa si Martel na maging mabait sa kanyang sarili bago bumalik sa kagubatan. Nag-set up sila ng wire at nagkasundo sa mga code words para makilala ang isa't isa. Room 1111 Bed 8, na siyang silid ng ospital na tinuluyan ng kanyang anak sa loob ng 3 buwan. Bago umalis, ibinahagi ni Alex kung paano siya naligaw sa kagubatan. Isang hapon, pumasok siya sa bahay at nakarinig ng kakaibang ingay, at nadiskubre ang dalawang Martel na nag-aaway. Tumakbo sila palayo sa bahay at sinundan sila ni Alex. Sinabi sa kanya ng isang Martel na tama ang kanilang ama bago tumakbo sa kagubatan kasama ang isa, at nang sinubukan ni Alex na sundan sila, siya ay nawala. Bilang kapalit ay sinabi sa kanya ni Vanessa ang tungkol sa pagbaril sa misteryosong babae. Pagkatapos ay naghalikan silang dalawa bago umalis si Alex sa kalagitnaan ng gabi. Kinaumagahan, nakita ni Vanessa na gumagalaw ang wire at mabilis na kumilos para makita si Alex na paparating, kaya sinabi niya ang Room 1111, kung saan sinagot niya ang Bed 8 para kumpirmahin na siya rin ang totoong Alex. Ipinaliwanag ni Alex na nakakita siya ng bersyon niya, sina Vanessa at Martel na isang masayang pamilya, ngunit kailangan niyang tumakbo nang makita siya ni Vanessa na nahinimatay. Sinabi din niya na nasanay na siya sa multiverse navigation, kaya dinala niya ang mga pampasabog mula sa garahe upang pasabugan ang bawat entrance sa ibang mga mundo para hindi na sila makapasok sa mali. Napagtanto ni Vanessa na iyon ang tunog na narinig niya sa simula dahil may pagkakaiba rin sa oras. Nang gabing iyon, umalis muli si Alex at pagkatapos ng ilang oras, nagsimulang gumalaw ang alambre. Ibinulong ni Vanessa ang code ngunit walang sumasagot kaya pinatay niya ang apoy at pumunta para mag-imbestiga. Sinusundan ng wire, nakarating siya sa bahay at nakita si Alex na umiinom sa counter. Hindi niya siya naiintindihan nung binanggit niya ang code, ngunit pagkatapos ay nagsimula siyang magsalita tungkol sa pagkawala niya sa kagubatan. Tinanong ni Vanessa kung anong kamay ang nasunog ni Martel at tama ang sinabi ni Alex. Napagtanto ni Vanessa na nakabalik na siya sa kanyang orihinal na mundo at niyakap ito. Sa sandaling iyon, pumasok si Martel sa silid at nang tumalikod si Vanessa, binasag ni Alex ang isang bote sa kanyang ulo upang matamba siya. Makalipas ang ilang minuto, nagising si Vanessa na nakatali sa isang upuan sa garahe. Gusto siyang barilin ni Alex dahil sa tingin niya ay hindi siya si Vanessa, ngunit pinigilan siya ni Martel. Nang makita nilang gising na ito, sinabi ni Alex na pinatay na niya ito at nagpakita ng isang bangkay sa malapit. Galing pala sa bahay ang Vanessa na may tama ng bala, sa pag-aakalang kanya iyon. Sa tingin ni Alex ay kanya ang namatay na si Vanessa at ang isang ito ay isang doppelganger, kaya nababaliw na siya sa kalituhan. Sinubukan ni Vanessa na sabihin sa kanya na tama ang kanyang ama, ngunit lalo lang siyang nagalit. Babarilan na sana siya ni Alex kaya tumalon si Martel sa kanya at nagsimula silang maglaban para sa baril. Sa struggle ng dalawa, ang baril ay aksidenteng pumutok at si Alex ay namatay. Pagkatapos magpaalam sa kanyang kapatid, pinalaya ni Martel si Vanessa at pinabalik siya sa kagubatan, sinabing hindi siya nararapat dito. Pagkatapos ay nag-self-delete siya gamit mismo ang parehong baril. Iniisip kung paano nawala ang lahat ng kanyang minamahal, nagpalipos si Vanessa ng gabi sa arko ng puno at sa umaga, sinubukan niyang hanapin muli ang campsite. Sa kanyang pagkabigla, natagpuan niya ang isang patay na si Alex sa malapit at napansin niyang wala siyang singsing ngunit mayroon siyang marka ng isa, ibig sabihin ay may pumatay sa kanya at ninakaw ito. Pagkatapos ay sinuri niya ang isa pang universe at nakakita ng isang napakasayang pamilya na nagbabonding, kaya nagpasya siyang bumalik sa kagubatan at umidlip. Pagkalipas ng ilang oras, nahanap siya ni Alex at ginamit ng tama ang code word. Napansin ni Vanessa na nakasuot siya ng wedding ring at napagtanto niyang pinatay niya ang isang Alex upang palitan ito. Tinawag niya siya para dito, ngunit ipinagtanggol ni Alex ang kanyang choice, sinabing kailangan din niyang maghanap ng bagong space. Pagkatapos ay dinala ni Alex ang ibang Alex sa entrance ng kanyang piniling universe at itinanam ang mga dinamita bago tumakbo sa kanyang bagong buhay. Si Vanessa ay lumayo sa pagsabog hanggat maaari at habang siya ay nagpapahinga, siya ay nilapitan ng isa pang Vanessa na alam din ang problema ng multiverse. Sa katunayan, itong si Vanessa ang humiwalay sa murderer na si Alex, labis siyang nanlumo sa kanyang anak at ayaw nang bumalik sa kanyang mundo, kaya seryoso niyang pinag-iisipan ang pagbaril sa protagonist na si Vanessa para palitan ito. Desperado na ipagtanggol ang sarili, kumuha ng bato ang bida na si Vanessa at tinamaan ang isa pang Vanessa, na agad namang namatay. Napagtanto kung ano ang kanyang ginawa, tumakbo siya palayo at pumasok sa pinakamalapit na universe.
Ang hitsura ng bahay ay pareho, kaya siya ay naligo at nag-breakdown bago matulog. Kinaumagahan, nakita niya ang ibon na tumama sa bintana at namatay. Nung siya ay lumabas, isang bagong Alex ang umaliw sa kanya at sa pagkakataong ito ay hinayaan siya ni Vanessa na hawakan ang kanyang kamay at hinalikan siya. Pagkatapos ng almusal kasama sina Alex at Martel, tinanggap ni Vanessa na ito na ang kanyang bagong tahanan at umakyat sa itaas. Sa huling eksena binuksan niya ang pinto, laking gulat niya nang makita ang kwarto ng isang bata at biglang may boses ng bata na tumawag sa kanya ng mommy. Siguraduhin mag-subscribe at i-on ang notification bell para makapanood ka ng mga ganitong video. Salamat sa panunood.